Ating panoorin ang buod ng pelikulang Age of Adaline na pinalabas noong 2015. Movie Tagalog Wika. January 1, 1908, sa ganap na 12:01 AM, ipinanganak sa San Francisco Children's Hospital si Adaline Marie Bowman. June 16, 1929, sa kasagsagan ng Golden Gate Bridge construction, nagkakilala sila ni Engineer Clarence James Prescott. Na-in love, at nagpakasal. Makalipas ang 3 years, biniyayaan sila ng anak na babae, si Fleming. February 17, 1937, 8 trabahador at 2 engineers ang namatay, nang bumagsak ang scaffolding sa ginagawang Golden Gate Bridge. Kasama si Engineer Prescott, sa hindi pinalad. December 31 sa kaparehong taon. Sa ganap na 8:53 p.m. Habang tinatahak ni Adaline ang madilim na daan ng Sonoma County, California, ay biglang nagkaroon ng hailstorm nang wala sa panahon. Nabalot ng niebe ang madilim na kalsada. Wala siyang makita, at biglang nahulog sa tulay ang sasakyan ni Adaline, diretsyon sa napakalamig na ilog. Napuno ng tubig ang loob, at siya ay nalunod, hanggang siya ay mawalan na ng buhay. At biglang tumulog, at umigla. Tinamaan ang nakababad na sasakyan ni Adaline. Sa lakas na halos katumbas ng kalahating bilyong voltahe, at 60,000 ampere na enerhiya. At sa ganap na 8:55 p.m., ay biglang bumangon sa tubig ang buhay na Buddha. 16 years later, eto na si Adaline. Fresh na fresh, young-looking, at napakaganda. Sa edad niyang 47 years old, mukha pa din siyang 29. Mas matured pa nga tignan ang kanyang anak. Minsan, nagkaroon siya ng traffic violation. Hiningi ng pulis ang kanyang driver's license at na-question ang edad niya. Hindi kasi siya mukhang 47. Kaya, kinumpis ka ng pulis ang ID niya, at hinanapan siya ng birth certificate. Nilisan niya ang kanyang tirahan. Simula noon, nagpalipat-lipat na siya ng lokasyon. Nagsimula na din siyang mag-research patungkol sa kanyang kakaibang kondisyon. Pero walang naging kasagutan, kung bakit nga ba siya hindi tumatanda. Hanggang isang gabi, sinundan siya ng 2 FBI agent at sapilitang inaresto para mapag-eksperimentuhan. Buti na lang, nakatakas siya. Sa takot, nagpalit siya ng pangalan, tirahan, at maging ng hitsura. At forever na niyang inilihim ang kanyang pagkatao. Siya ay minsan na naging si Jennifer Larson, Susan Fleischer, at ngayon naman ay Amanda. Sa Chinatown siya nangungupahan kasama si Reese, ang Cavalier King Charles Spaniel Dog, na ilang saling lahi na din niyang henerasyong kasama. Despiras ulit ng bagong taon, at kanyang birthday bukas. Tradisyon niyang pinapanood ang mini New Year's musical concert, ng kanyang longtime friend, na si Regan, isang bulag na pianista. Sa Grand Hotel of Nob Hill, nakadisplay ang mga vintage gallery pictures noong 1930s. Pasimple niyang nilapitan ang kanyang lumang litrato, at binalikan ang alaala kasama ang mga dating kaibigan noon, sa parehong lugar ding iyon. Masayang nagkamustahan ang magkaibigan, palibhas ay bulag, ang buong pagkakaalam ni Regan, ay halos hindi nalalayo ang edad nila. Nilapitan tuloy sila ng good-looking bachelor at nakipagkwentuhan. Pero, mas napansin niya ang misteryosong gwapong long hair sa may entrance. Nagkatitigan sila. Kaso, mukhang may girlfriend na si Pogi. Sinalubong niya ang New Year, kasabay ng kanyang birthday sa may bintana. Hindi naman siya nakalimutang batiin ni Fleming. Sa kanyang pag-uwi, nakasabay niya sa elevator ang gwapong longhair sa party. Nagpakilala itong si Ellis, habang siya naman ay nagtago sa name na Jenny. Hindi siya tinigilan ng bolerong binata. Nabighani yata sa beauty niya. Yun nga lang, wa-effect ang lumang diskarte ni Ellis. Nagkita naman silang mag-ina kinaumagahan. Balak ni Fleming na lumipat ng Arizona, para sa kanyang retirement. Sa San Francisco Heritage Society, kung saan din nagtatrabaho si Adaline bilang librarian. Nakaschedule ang pagbisita ni Mr. Jones, para mag-donate ng mga libro at $50,000 sa library. Na-surprise siya nang magkita muli sila ni Ellis. Siya pala ang donor. Request niya na magpa-picture kasama si Adaline, pero tumanggi si Ganda. Iniiwasan niya kasi ang kahit na anong photograph. Kaya, sa date na lang sila nagkasundo.
Pinasyal siya ni Ellis sa tunnel ng downtown San Francisco, kung nasaan ang lumubog na lumang barko. Nag-click naman ang mga corny jokes ni Ellis, kaya nasundan pa ito ng dinner date sa apartment nito. Magaling talagang mambola ang binata, at mabilis niyang nahuli ang kiliti ni Adeline. Tuloy-tuloy na sana ang kilig ni Adeline, pero nang mag-stop ang taxi sa harapan ng isang park, ay bigla siyang may naalala. Naluha na lamang siya nang balikan niya ang malungkot na sandaling iyon. Sinabayan pa ito ng pagkamatay ng pinakahuling lahi ni Reese. Lumipas ang mga araw, walang naging balita kay Adeline. Hanggang sa matunto ni Ellis ang inuupahan nito. Naging malamig ang kanilang pagkikita, at tila umiiwas siya. Sa kanyang pagbisita sa anak, kinuwento niya ang bago niyang lover na kanyang iniwasan. Ayaw ni Fleming mapuno ng kalungkutan at mabuhay mag-isa ang ina. Kaya, pinayuhan niya itong mag-sorry sa binata. Sumunod naman ang ina sa anak, at pinasyal si Ella sa lumang teatro ng mga vintage cars, para makabawi. Maganda ang atmosphere doon, tanaw ang mga bituin sa kalangitan. Perfect romantic scene, ng mag-sweetheart. Inimbitahan siya ni Ella sa 40th anniversary ng mga magulang nito. Siya ang nagmaneho ng sasakyan. Nadaanan nilang mag-isang naglalakad si Kiki, ang sister ni Ellis, kaya isinakay na nila ito pauwi. Sa kanilang pagdating, una silang sinalubong ni Kathy, ang kanilang ina. Sumunod naman si William, ang kanilang ama. Napatulala si William nang makita ang chika babes ng anak, at tinawag niya itong Adeline. Natulala din naman si Adeline nang makaharap ang ama ng boyfriend. Pinanindigan niya na siya ay si Jenny, at si Adeline ay ang kanyang namayapang ina. Malapit kasing kaibigan ni William ang nanay niya. Hindi maalis ang mga mata ni William kay Jenny. Kamukhang-kamukha naman talaga siya ng dating kaibigan. Ang kaibigan, na kanyang minahal noong 26 years old pa lang siya. Pinalikan niya ang kwento ng kanilang kabataan. Nagselos tuloy si Kathy, pero nakarinyo din agad ng bolerong mister. Mana-mana lang talaga ang pagiging bolero ng mag-ama. Naglaro sila ng trivia quiz game. Very impressive na nasagot ni Adeline, kahit na ang very old historical trivia question sa kanilang laro. Tuluyang nahulog ang damdamin ni Ellis kay Adeline. Mahal na mahal niya ang babaeng kilala niya, sa pangalang Jenny. Hinanap ni Jenny si Ellis. Naabutan niya si William at nagtanong. May maliit na ladybug ang dumapo sa ulo ni Jenny. Hindi inaasahan, napansin ni William ang peklat nito sa kaliwang kamay. Dali-dali niyang pinuntahan ang kanilang lumang storage house. Nilabas niya ang isang kahon. Inalungkat ang mga larawang kupas, kasama ang dating pinakamamahal na kasintahan. At hindi nga siya nagkamali. Ang peklat na nakita niya sa kamay ni Jenny, ay ang sugat na tinahi niya kay Adeline, nang masugatan ito sa kagubatan. Naabutan ni William si Adeline at kinumpronta. Pistado na ang lihim ni Jenny. Siya nga si Adeline, ang babaeng dapat napapakasalan ni William, na bigla na lang naglaho ng walang dahilan. Napaamin niya si Adeline maging ang kakaiba niyang sakit ng walang katandaan. Sa pagkakabuking, muli namang nagsabalutan si Adeline para takasan ang katotohanan. Kahit na anong pakiusap ni William, na huwag itong gawin, alang-alang sa pagmamahal sa kanya ng anak, ay tinuloy niya pa din ito. Nabasa naman ni Ellis ang iniwan niyang note, at dagli ang hiningi ang susi ng sasakyan sa ama, para habulin siya. Samantala, sa pag-iisa ni Adeline, nag-flashback sa kanya ang paulit-ulit lang na pangyayari. Tinawagan niya ang kanyang anak. Tama nga siya, kailangan niya ng totoong buhay. Nakakapagod na din ang pagbabalat kayo at pagtatago. Kaya, nagdesisyon siyang balikan si Ellis. Nang biglang, nabangga ang kanyang sasakyan. Tumilapo ng walang buhay na katawan ni Adeline. Samantala sa outer space, makalipas ang 78 years. Isang ligaw na meteor ang bumagsak sa buwan. At sa kaparehong sitwasyon, oras, at lugar, sa may Sonoma County, California, biglang nagkaroon ng hailstorm na wala sa panahon. Sa saktong kinahihimlayan ng walang buhay na katawan ni Adeline, unti-unting pumatak ang nyebe. Dumating si Ellis at pilit na nire-recover ang pinakamamahal na kasintahan. Pero, walang nangyari. At sa kabataang pagkatao ni Adeline, namatay siya sa edad na 107 years old. Sa pagdating ng mga paramedics, kinabitan siya ng 2 defibrillator paddle sa dibdib, kargado ng 750 volts na electricity. At sa ganap na 8:55 PM, muling bumalik sa paghinga ang magandang si Jenny.
Sa hospital, kinuwento na ni Adeline ang tunay na storya ng kanyang pagkatao kay Ellis. Sa pagdating ng matandang babae, pinakilala niya itong si Fleming, ang kanyang kaisa-isang anak, sa Despiras ng New Year 2016. Sasalubungin nila ito sa Times Square, New York, kasabay na din ng kanyang ika-108 years old birthday. Sa salamin, may napansin si Adeline sa kanyang mukha. Ng kanyang pigtasin, isa itong mahabang hibla, ng kanyang puting buhok.